Kuya Mike nga pala, so welcome back sa ating YouTube channel. In this video, gumawa tayo ng bagong series about sa how to write lesson plan or paano gumawa ng lesson plan step-by-step guide in a Tagalog version. So this will be the part 1, which is objective ang pag-uusapan natin sa video na ito. And kung gusto mong makumpleto nga yung paggawa ng step-by-step lesson plan, is tapusin mo yung part 1, which is ito, hanggang sa part 5 ng video series na ginawa natin. So tara, simulan natin pag-usapan yan pagkatapos ng intro. So gaya nga ng napapansin nyo dyan sa title ng video na to, gagawa tayo ng objective at pag-uusapan natin ang all about objective sa lesson plan. Dahil itong objective part ay isa sa pinakang importanteng part ng lesson plan natin habang tayo ay nagtuturo sa field as a teacher, or kung ikaw man ay estudyante na nag-aaral ngayon ng education na course, is kailangan mong malaman kung paano gumawa ng objective, okay, sa part ng lesson plan mo. So ang lesson plan ay merong 5 parts, okay? Ito ay naka-anchor sa traditional lesson plan. At kahit anong lesson plan yung ginagawa natin, 4As, like 4As, 7Es, or semi-detailed lesson plan, lahat yan ay naka-anchor doon sa 5 basic parts ng lesson plan, which is yung objective, subject matter, procedure, evaluation, and assignment. So yung first part ang pag-uusapan natin, which is objective. Ano nga ba ang objective? Ang objective, mga katuro, ay maaari nating maihalin tulad sa learning objectives. Dahil ito yung mga nakukuha ng mga bata habang tayo ay nagtuturo. Ito yung mga competency na nade-develop nila sa kanilang sarili habang tayo ay nagtuturo sa loob ng isang oras inside the classroom. So first, ano nga ba or what are instructional objectives? So first, an objective is a description of a performance you want learners to be able to exhibit before you consider them competent. So itong objective ay yung gusto mo na makuha ng mga bata bago sila makonsider as competent. So for example, si student 1, hindi niya pa alam yung 8 parts of speech. So sa instruction mo or sa learning objectives mo, kailangan nakalagay doon yung matutunan nila yung 8 parts of speech. Then after 1 hour, okay, hindi pa niya alam, okay, sa pre-study or sa bago mag-aral sa 1 hour, bago niya pag-aralan ng 1 hour yung lesson nyo, hindi niya pa alam. Pero pag pinag-aralan niya na, at the end of the lesson, malalaman na ng bata yung 8 parts of speech. So that's how we inculcate yung mga tinatawag na competency sa mga bata. Next is kinakailangan na it should be specific, measurable, short-term, observable student behaviors. So kinakailangan na yung ating objective ay naka-anchor din dun sa sinasabi nating SMART, or hindi lang SMART kundi sa behavior din ng mga bata. So ulitin ko lang yung SMART. Yung 5 bagay na sinasabi is yung specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So dapat pag gagawa tayo ng mga objective or goals natin inside the classroom, kailangan naka-anchor sa 5 bagay na yan. So bakit ba natin kailangan magkaroon ng objective sa lesson plan natin? Or bakit kinakailangan ng lesson objective? So here, sinabi dito because it provides direction to instruction. So meron tayong guide as a teacher kung ano yung binigay nating instruction, ayun yung mga competency na ma-develop ng mga bata, and then we can test them there. Okay? And provide guidelines for assessment. Alam natin kung saan sila iti-test. So we have specific objectives or types of objectives. We have the cognitive, sa mind, psychomotor, sa behavior, and we have the affective, sa puso ng mga bata. So sa cognitive muna tayo, i-discuss natin. It is understandings, awareness, insights. For example, yung list and explain na word pertains to cognitive. So this includes information recall,
Saan pinatay si Rizal? Sinong pumatay kay Rizal? Okay? Kailan nagland yung ship ni Magellan sa Philippines? So those are types of recalls, okay, which falls under cognitive development, conceptual understanding, and problem solving. So lahat ng yon ay sa cognitive part ng ating objective. So yun yung type, okay, ng objective, which is pertains to our cognitive or sa mind ng mga bata. Next is psychomotor. So simple lang ito. These are special skills. Okay? Kung halimbawa ang tinuro mo ay dancing, so makikita mo sa behavior nila yung dancing, yung natutunan nila about sa dancing. So later on we will write yung en toto, yung exact example para dun sa mga types of objectives na yan. Next is affective domain, okay, or yung affective type of objective. We have for affective attitudes, siyempre yung ugali ng bata, appreciations, kung paano mag-express ng feelings yung bata, and relationships, paano nire-relate ng bata yung kanyang mga natututunan sa totoong buhay. Okay, so somehow medyo mahirap gumawa ng objective na nagpo-fall sa affective because yung karamihan ng mga words na pwede nating ilagay sa objective part ng lesson plan natin is immeasurable, meaning hindi natin basta-basta mame-measure. So mamaya malalaman nyo kung ano yung dapat i-avoid at kung ano yung mga dapat ilagay according to Bloom's taxonomy. But before we go to the Bloom's taxonomy, para malaman nyo yung mga verb na ilalagay ninyo sa objective part ng lesson plan ninyo, let's move on muna to the words to avoid, okay, in writing objectives. So ano ba yung mga dapat nating i-avoid as we write our objectives? So these are the words. So take note of the words. We have no, okay, no, think, appreciate, learn, comprehend, remember, perceive, understand, be aware of, be familiar with, have knowledge of, grasp the significance. So nung ako nagtuturo ng practice teaching, alam ko na yung know and think and learn and comprehend ay hindi dapat. But ngayon ko lang nalaman, according to my research, na yung remember pala na ginagamit ko noon is hindi pala pwede. Have knowledge of or familiar with, hindi pala pwede yung mga words na yan. So kailangan na nating i-avoid yan for to be able sa mga panelists na ma-check tayo ng maayos. Okay? And sometimes yung mga panelists din, hindi din sila aware ng mga updates about sa Bloom's taxonomy, and sometimes lang, okay, but all of them are competent, equally competent, but some don't parang don't care about those things. Okay, so let's try to study yung Bloom's taxonomy of objectives, kung ano nga ba yung kailangan natin na iset or kung yung ilagay, isulat doon sa mismong objective part. So ito guys, yung mga or katuro, ito yung mga pwede nating gamitin as verb sa ating mga objectives, okay, sa paggawa ng objective. So once again, ulitin ko yung tatlong type of objective. We have cognitive, psychomotor, and yung affective. So when we say cognitive, sa mind, psychomotor, dun sa behavior ng mga bata. Then yung affective is yung affection or yung natututunan ng mga bata in terms of characteristic and appreciation of feelings and yung attitude nila. So writing objectives for lesson plans using Bloom's taxonomy and associated action or performance verbs. So nagsisimula lagi yung ating objective sa pamamagitan ng isang verb. For example, sa learning level, makikita nyo sa column 1, learning level and associated action verbs, which is in column 2. So makikita nyo dito yung knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So kapag yung knowledge and comprehension yung ating sinusukat, ito yung mga tinatawag natin low order thinking skills, which is LOTS. Kapag yung application, analysis, synthesis, evaluation yung ginamit nating verb, meaning to say, sinusukat natin yung HOTS ng mga bata, or which is higher order thinking skills.
So sa knowledge, makikita natin we have define, describe, state, list, name, write, recall, recognize, label, underline, select, reproduce, outline, match. Okay, sa comprehension naman, identify, justify, select, indicate, illustrate, represent, name, formulate, explain, judge, contrast, classify. So yun yung mga words or verbs na pwede mong ilagay if you are just if you just want that your children or your students will recall. Application, analysis, synthesis, evaluation naman, ito na yung mga predict, select, etc. So i-post nyo na yung video para makopya nyo yung mga verb na ginagamit sa Bloom's Taxonomy. So ito yung mga words na dapat ilagay. At yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga words naman na dapat hindi nyo ilalagay doon sa objective ninyo. Okay, so hanggang dito na lang yung video na ito guys. Mga katuro, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. So kung gusto mo magpa-shoutout, type mo lang ang hashtag Kuya Mike pa-shoutout, and kung may mga tanong ka, itanong mo lang dyan sa comment box. And kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe na sa channel natin para ma-update kita sa mga kagaya ng video na ito. So once again, this is Kuya Mike.